Ang Tolo Intan ay isang maliit na bayan sa Perak, Malaysia na pinakakilala sa pamoso nitong rice noodles at Leaning Tower. Sa bayan na ito ay makikita din ang Perak River na pangalawa sa pinakamahabang ilog sa Malaysia at isa sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao doon. Pero noong taong 1992, isang katawan ang nakita sa ilog Perak na tumatak sa mga naninirahan doon. Noong Pebrero 1992, isang manggagawa ang naglalakad sa may pangpang ng Perak River ng isang putol na ibabang bahagi ng katawan na mula bewang hanggang tuhod ang kanyang nakita. Ang nakita na iyon ay agad na ipinagbigay alam sa mga otoridad at matapos ng paghahanap ay nakita naman ang itaas na bahagi na kasama pa ang ulo. Bagamat naroon ang ulo, dahil sa pamamaga at matagal na pagkakababad sa tubig, ang pagkakakilanlan ng biktima ay medyo malabo pa at bukod sa asul na t-shirt ay wala nang nakita pa na maaring makatulong sa pag-identify sa biktima. Maya-maya lang, isang lalaki na mukhang haggard ang lumapit sa mga otoridad at nagtanong kung ano ang kulay ng t-shirt na suot ng biktima. At nang nalaman na ang suot na kulay ay asul, ang lalaki ay agad na bumagsak sa lupa at nagiiyak. Ang lalaki ay agad na nakilala na si Shi Yang-yi at ang anak nito na si Shi Wenjing ay 2 araw nang nawawala at sa kanyang pagkakatanda, kulay asul ang suot na t-shirt ng anak nang iyon ay huli niyang nakita. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Shi Wenjing. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Si Shi Wenjing ay pinanganak noong 1976 sa Tolo Intan. Siya ay kilala bilang isang matalino at magandang bata na madalas bumati sa mga katandaan at mahilig makipagkaibigan sa kanilang neighborhoods at eskwelahan. Taong 1985, nang naghiwalay ang kanyang mga magulang, kung saan sila kasama ng isang nakatatandang kapatid na lalaki na mas matanda sa kanya ng 2 taon, ay napunta sa pangangalagaan ng kanilang ama na si Shi Yang-yi. Ang kanilang ina naman ay lumipat ng kabilang bayan, kaya madalas na sila ay nagkakabalitaan lamang sa pamagitan ng sulat. Taong 1987, nang ang kanilang tirahan sa Tolo Intan ay natupok ng apoy, dahilan para ang pamilya ay lumipat ng tirahan na nasa 2 milya ang layo sa dating tinirhan. Gayunpaman, ang mag-anak ay madalas pa ding bumalik sa kanilang dating neighborhood dahil sa ilang mga malalapit na kaibigan. Isa na dito ay ang kaibigan ng ama ni Wenjing na si Zhang Zhenxun. Si Zhang Zhenxun na kilala bilang Ashun ay isang malapit at matagal na kaibigan ng ama ni Wenjing. Siya ay nag-iisang anak na lalaki sa pamilya at nakatira kasama ang kanyang ama sa isang bahay sa tabi ng ilog Perak. Ang kanyang ina na isang nurse ay agad na pumanaw noong bata pa siya, kaya ang kanyang ama na ang nagpalaki sa kanya. Si Ashun at Yang-yi ay naging malapit na magkaibigan dahil bukod sa sila ay naging magkapit-bahay, sila ay pareho din ng trabaho na nagbabarnis ng kahoy. Bukod kay Yang-yi, si Ashun ay malapit din sa mga anak ni Yang-yi na ang turing sa kanya ay isang tiyuhin. Pebrero 27, 1992, ang 44 anyos na si Yang-yi ay naglalaro ng mahjong sa bahay ng isang kaibigan. Nang si Wenjing na noon ay 16 na taong gulang ay nagpaalam sa kanya na aalis para makipagkita sa ilang mga kaibigan. Bago umalis, si Yang-yi ay nagbilin kay Wenjing na dumaan saglit sa bahay ni Ashun para kuhanin ng isang lottery ticket at ibigay iyon sa isa pang kakilala. Si Wenjing ay umalis na sakay ng paborito nitong pulang bisikleta na ibinigay ng ama. Dumating ang alas 5 ng hapon, si Yang-yi ay umuwi na sa kanilang bahay. Ngunit sa kanyang pagtataka ay wala pa doon si Wenjing. Si Wenjing bilang isang responsableng anak ang palaging nagluluto ng kanilang pagkaing mag-aama araw-araw. Kaya medyo nakapagtataka na sa oras na yun ay hindi pa din siya nakakauwi.
Kalaunan, ang kuya ni Wenjing ay umuwi na din sa bahay galing sa trabaho pero si Wenjing ay wala pa din sa bahay. Si Yang Yi ay kumilos na at umalis ng bahay para bumili ng pagkain at hanapin na din si Wenjing. Siya ay pumunta sa bahay ng kaibigan na si Ashun na nagsabi naman na si Wenjing ay pumunta nga doon para kuhanin ang tiket ng bandang 2:00 ng hapon at agad din na umalis. 6 na oras na ang lumipas. Ngunit si Wenjing ay wala pa din. Kaya si Yang Yi ay malis muli sakay ng motorsiklo nito at pumunta naman sa bahay ng kaibigan nito na nagsabi naman na hindi pumunta doon si Wenjing. Si Yang Yi ay sobrang nag-alala na kaya siya ay magdamag na nag-ikot sa lugar na yon at hindi pa din nakita si Wenjing kaya siya ay umuwi saglit para mamahinga at matulog. Pebrero 28 kinabukasan, si Yang Yi ay pumunta na sa mga otoridad at inireport ang pagkawala ng anak bago muling nag-iikot para hanapin si Wenjing. Nang sumunod na araw, si Yang Yi ay kausap ang kaibigang si Ashun ng kanilang naulinigan na mayroong isang bangkay ang natagpuan sa Ilog Perak. Kaya si Yang Yi kasama ni Ashun ay agad na tumungo doon. Matapos na nakita ang pang-ibabang parte ng katawan, ang mga otoridad ay nanghingi ng tulong sa mga lokal para hanapin pa ang iba pang parte ng nakitang katawan. Sa paghingi ng tulong na ito, si Ashu naman ay walang pag-aatubili na hinubad ang kanyang t-shirt at agad na lumusong para hanapin ang nawawala pang parte ng labi. Hindi naman siya nahirapan at agad na nakita ang itaas na parte ng katawan mula bewang pataas sa ulo at isang braso. Ang hinuha ng mga otoridad, ang biktima ay hinati sa 8 parte kung saan ang isang braso bagamat may hiwa ay nanatiling nakakabit pa din doon. Ang katawan ay may suot na blue t-shirt at bagamat walang danyo sa mukha ang biktima, ito ay mahirap pa din nakilalanin dahil sa pamamaga. Ang ilang lamang loob din ng katawan ay nagkalat dahilan para magkaroon ng masangsang na amoy sa paligid. Si Ashun ay tumulong din na ilagay ang mga iyon sa plastic at sa van at ang kanyang ginawang pagtulong na iyon ay talagang hinangaan dahil bilang sibilyan, medyo mahirap ang kanyang ginawa na sa kabila ng masangsang na amoy ay lumusong at naghanap sa ilog na yon. Sa mata ng mga sibilyan na naroon, ang kanyang inakto ay kabayanihan. Ngunit sa mga otoridad naman, ang kanyang ginawa ay nagdulot ng isang suspisyon. Isang 19 anyos na lalaki na sinasabing nobyo ni Wenjing ang agad na inaresto ng mga otoridad. Ngunit ang lalaki kalaunan ay pinakawalan din naman. March 1, isang lalaki ang nanghuhuli ng hipon sa pantalan nang isang putol na paa naman ang kanyang natagpuan. Ang mga otoridad ay nanghingi muli ng tulong para hanapin ang ilan pang parte ng nawawalang katawan, ngunit wala pa din silang nakita. Sa buong paghahanap, ang kaliwang paa ni Wenjing ay hindi na natagpuan pa. Sa patuloy na investigasyon, si Ashun ay inimbitahan ng mga otoridad para questionin. Medyo kahinahinala na sa ginawang paghahanap, si Ashun ay agad na nakita ang ilang parte ng mga katawan at bilang isang sibilyan ay tila hindi din apektado sa nakitang putol na katawan. Higit sa lahat, ang nagpataas ng kilay ng mga otoridad ay nang araw na hinubad niya ang kanyang t-shirt para tumulong sa paghahanap, ilang mga sugat at gasgas ang nakita sa kanyang katawan. Si Ashun ay tinanong kung paano o saan niya nakuha ang nasabi mga gasgas at sugat na yon. At ayon kay Ashun, iyon ay kanyang nakuha ng aksidente niyang nasugatan ang sarili ng bamboo stick nang siya ay naglalampaso ng kanilang sahig. March 2, nang ang mga otoridad ay dinala si Ashun sa kanilang bahay para ipademonstrate kay Ashun o ipare-enact kung paano siya nasugatan, kung saan si Ashun naman ay todo effort na ginawa ang reenactment sa mga otoridad. Ang mga pulis ay hindi kumbinsido sa kanyang dahilan, kaya ang bahay ay ginawan din ng search. Isang klase ng patalim ang kanilang nakita na tugma sa mga sugat na nakuha sa katawan ng biktima. Mayroon din silang nakita na blue wires, 2 singsing, isang gold necklace na pagmamayari at suot ni Wenjing nang siya ay nawala, at ilang bahid ng dugo sa kama ng kanyang kwarto.
Ang bike ni Wenjing ay nakita din ng mga otoridad na malapit sa bahay ni na Ashun. Isang love letter din na sinulat ni Ashun para kay Wenjing ang nakita sa bahay. Si Ashun sa edad na 35 ay hindi pa nakaranas ng isang romantikong relasyon. Simula noong bata, siya ay isa ng loner at kalaunan ay nalulong sa alkohol at droga at wala gaanong may gusto na magkaroon ng kinalaman sa kanya. Ang tangi at nag-iisa na sa kanya ay tumanggap ay ang noon ay 44 anyos na ama ni Wenjing na si Yang Yi. Sa pagiging malapit ng dalawa ay ang pagiging malapit din ng mga anak ni Yang Yi kay Ashun na itinuring na siya bilang kanilang tiyuhin, pero iba pala ang turing ni Ashun kay Wenjing. Na sa kabila ng laki ng agwat nilang dalawa, hindi iyon naging hadlang kay Ashun at ilang beses na nagbigay ng love letter kay Wenjing. Si Wenjing naman ay hindi ipinaalam sa ama ang pagtingin na ito at ang nasabihan lang ay ang kanyang kaibigan at sinubukan na layuan at iwasan si Ashun. Nang ang impormasyon na ito ay naisa publiko, lumabas na hindi lang pala si Wenjing ang pinag-interesa ni Ashun. Isang kapitbahay ang nag-akusa na ilang beses na hinaras ni Ashun ang pamangkin ng kapitbahay. Isang pamilya pa ang nagsabi na si Ashun ay may gusto sa anak ng mga ito at ilang beses na humingi sa babae ng isang date. Matapos ang ginawang investigasyon ng mga otoridad, ito ang lumabas na nangyari kay Wenjing. Nang nalaman ni Ashun na pupunta doon si Wenjing para kuhanin ang tiket, ay hindi na niya pinalampas ang pagkakataon. Siya ay naghandaan ng 2 inumin na kanyang hinaluan ng droga. Ang isang inumin ay pinainom niya sa kanyang ama na ang edad ay nasa 70 at ang isa naman ay pinainom niya kay Wenjing. Oras na nakatulog ang dalawa, si Ashun ay dinala si Wenjing sa kanyang kwarto at doon ginawa ng pananamantala. Matapos ng kamunduhan, si Wenjing ay nagising at nalaman ang kanyang ginawa. Si Wenjing ay umiyak at nagbanta na magsusumbong sa mga otoridad at sa panik ni Ashun ay pinigilan si Wenjing na makaalis. Si Wenjing ay nanlaban dahilan para si Ashun ay magkaroon ng mga sugat at gasgas sa dibdib at tiyan. Tinakpan ni Ashun ng kamay, ang bibig at ilong ni Wenjing hanggang sa iyon ay panawan ng ulirat saka sinakal sa pamamagitan ng wire na naroon sa kanilang bahay. Matapos na napaslang si Wenjing, si Ashun ay inilagay ang katawan nito sa ilalim ng kanyang kama. Kalaunan ng kanyang ama naman ay nagising na walang ideya na siya pala ay pinainom ng droga at inakala na si Wenjing ay nakaalis na. Maya-maya lang, ang ama ni Wenjing na si Yang Yi ay dumating at nagtanong sa maaaring kinaroroonan ni Wenjing. Walang ideya na naroon lang pala ang anak sa ilalim ng kama ni Ashun. Kinabukasan, habang tulog pa ang lahat, si Ashun naman ay inilabas na ang katawan ni Wenjing at gamit ang parang at lagari ay piniraso sa 8 parte ang katawan ni Wenjing. Saka itinapon iyon sa ilog Perak sa pag-asa na iyon ay tatangay ng tubig papuntang dagat. Sinasabing ang daloy ng tubig sa ilog Perak ay medyo may kalakasan at malaki ang posibilidad na ang mga labi ni Wenjing ay tangayin ng agos patungong karagatan. Pero hindi iyon ang nangyari at sa halip na tangayin ng agos, ang mga labi ni Wenjing ay pumailalim lamang sa ilog sa likod ng kanilang bahay. June 4, 1994, si Zhang Zhenxun o Ashun ay napatunayang nagkasala sa pagkapaslang kay Xi Wenjing at ang kanyang kaso ay ipinasa sa mas mataas na korte. June 26, 1995, nang muling ginanap ang kanyang trial, ngunit ang prosecutor ay binago ang kanyang kasong murder at ginawa na lamang isang kaso ng manslaughter. Ang korte ay nag-rule na si Ashun ay nasa impluwensya ng alkohol at droga nang nangyari ang pagpaslang at nasentensyahan lamang ng 15 taon sa kulungan. Sa kanyang mga araw bilang bilanggo, sinasabing siya ay nag-convert sa Buddhism at araw-araw na nagsasabi ng sutra o gumagawa ng ritual para kay Wenjing. Siya ay sinasabing naging ibang tao na at minsan ay umamin sa isang volunteer na siya ay nasa ilalim ng alkohol at droga ng araw na yun, kaya niya nagawa ang isang kasuklam-suklam na bagay.
taong 2004 nang siya ay nakalaya ng mas maaga sa inaasahan at hindi na muling bumalik pa sa kanilang kabayanan. Sa nangyari kay Wenjing, ang pinaka naapektuhan ay ang kanyang ama na si Yang Yi. Siya ay nahulog sa depresyon at sinisi ang sarili. Hindi niya lubos inakala na isang tao na kanyang itinuring na kapamilya ay magagawa iyon sa kanyang anak. Siya ang tumulong dito para iyon ay makaahon sa pagiging mapag-isa. Siya din ang nagturo kay Ashun kung paano magbarnis o magpinta at makakuha ng trabaho. At dahil hindi ito marunong magbike o magmotorsiklo, siya ay handa din na lakbayin ang 2 milyang layo para iyon ay iangkas sa kanyang motorsiklo papunta at pauwi galing sa kanilang trabaho. Hindi niya inakala na ang kanyang kabutihan ay masusuklian ng isang kasamaan at naging sanhi ng brutal na katapusan ng kanyang anak. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!